Magandang hapon po sa atin lahat. Isa pong kagalakan para sa amin ang makaasama kayo sa ating online midweek service sa araw na ito. Bago po tayo umawit ng mga papuring pagsamba sa ating Panginoon, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang sinasabi sa John 10 verse 11. Sabi po dito, I am the good shepherd sacrifices his life for the sheep. I am the good shepherd sacrifices his life for the sheep. Marahil po, meron sa atin na iniisip na parang wala na tayong kayang gawin, parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Pero mga kapatid, sa mga ganito pong sitwasyon, hindi nawawala ang katotohanan na merong Diyos na nagmahal para sa bawat isa sa atin. Na merong isang mabuting Diyos na pwede natin pagkatiwalaan na nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya po sa gabing ito, atin po siyang sambahin at awitan. Purihin po natin siya. Iaalay sa'yo aming mga buhay, pagkat ikaw ang Diyos na tunay. Buong puso at lakas, aming lahat-lahat, naghahayag, ikaw ay Diyos. Kay buti-buti mo, aming Panginoon, O Jesus, ikaw ay Diyos. Sa'yo aming mga buhay, pagkat ikaw ang Diyos na tunay. Buong puso at lakas, aming lahat-lahat, naghahayag, ikaw ay Diyos. Kay buti-buti mo, aming Panginoon, O Jesus, ikaw ay Diyos. Tuloy po nating awitan at sambahin ang ating Diyos na mabuti. Siya po'y karapat-dapat pag-alayan ng ating mga buhay, ng ating mga lakas, ng ating mga puso at isipan. Tayo po'y patuloy na sumamba sa Kanya. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay
ay pagharian mo. At sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo. At sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. At kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. O Diyos, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Sa gabi pong ito, ipagpapatuloy na po natin ang atin pong pinasimulang pag-aaral nung pong mga nakaraang Miyerkules pa. Yung pong paksa na bumangon mula sa kadiliman at magliwanag. Ang sabi po natin, meron pong 4 na espiritual na kadiliman na tinutuklas po tayo at atin ang tinalakay ang pinakauna. Bilang review po, ang pinakauna ay ang spiritual na kabulagan o spiritual blindness. Kapag ikaw daw ay bulag spiritual, hindi mo nakikita
ang mga ipinakikita ng Diyos. Kaya hindi mo ito nakukuha. Hindi mo nakikita ang mga ginagawa ng Diyos. Kaya hindi mo ito nagagawa. Ang dulot nito sa isang tao, manghihina ang kanyang pananalig at maging ang kanyang espiritu. Ang nakikita lang kasi ng tao ay ang mga bagay na nakikita ng mata. Dulot din daw ng spiritual blindness ay ang takot, matinding takot, na sa katotohanan, wala naman palang dapat katatakutan. Naalala po ninyo yung kwento ng utusan ni Eliseo na isang umaga nagising po siya at nakita po niya nakapaligid na sa lungsod na kinaroroonan nila ang napakaraming mga kawal, kabayo at karwahe ng mga taga-Syria. At sobra siya natakot. Samantala si Eliseo, panatag na panatag. Sabi niya, huwag ka matakot dahil mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. Ang nakikita ni Eliseo ay ang mga karwaheng apoy, ang hukbo ng Diyos na nakapaligid upang sila'y protektahan. Kapag ikaw daw ay may kabulagang espiritual, madadaig ka ng inggit at mamamali ka ng iniisip tungkol sa Diyos. Ang mga material na bagay lang ang tangi mong nakikita. So papasok sa puso mo ang paghahangad, mahuhulog ka sa pagkainggit, at mawawala sa iyo ang focus sa mga makalangit na kayamanan. Kaya napakahalaga na tayong mga mananampalataya, bukas ang ating espiritual na mga mata. Alam po ninyo, ang panalangin po ni Pablo sa Efeso 1, talatang 18 hanggang 20, napakaganda ko. Ang sabi po niya ay ganito: Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilo sa atin ng mga nananalig sa kanya. Ang dakilang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Nawa po ito yung palagi nating ipanalangin bawat araw, bawat pagising natin sa umaga. Lord, buksan po ninyo ang mga mata ng aking puso. Liwanagan po ninyo ang aking isipan upang makita ko ang mga ipinakikita mo at magawa ko ang mga ipinagagawa mo. Pangalawa po na uri ng kadiliman na ating pag-aaralan ay ang pit of darkness o hukay na madilim. Ang sabi po sa awit 143, talatang 3 hanggang 4 ay ganito: Ako ay tinugis ng aking kaaway, lubos na nilupig ng aking kalaban. Sa dilim na dako, ako ay nakulong, tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ang kaluluwa ko'y halos sumuko na, sapagkat ang buhay ay wala ng pag-asa. Sinasabi po ng mga mag-aaral ng Biblia na ang salmo na ito ay maaaring naisulat ni David sa panahon na siya ay tinutugis ni Haring Saul upang patayin. Literal na nagtatago siya sa mga hukay ng mga yungib at ng mga kuweba. Madilim na hukay. O kaya'y naisulat daw ito sa panahon ng pagre-rebelde ng kanyang anak na si Absalom upang agawin ang trono ng bansang Israel. Tinugis siya ng kanyang sariling anak upang patayin. So naranasan ni David ang napakasamang pag-atake ng kaaway. Nang dulot nito sa kanya ay labis na bagabag, kalituhan, na ang pakiramdam niya nauubos na ang kanyang lakas at nauubos na rin ang kanyang pag-asa at halos susuko na siya. Nasabi niya pa nga po sa verse 4, ang kaluluwa ko'y halos sumuko na sapagkat ang buhay ko wala ng pag-asa. So ang hukay ng kadiliman ay isang espiritual na karanasan na ang iyong lakas ay pakiramdam mo ay nauubos na. Unti-unti na naglalako maging ang iyong pag-asa.
At ito yung inaabangan ng kaaway, na dumating tayo sa point na ito na sasabihin natin, wala na. Wala ng pag-asa. Wala ng magagawa. Alam po ninyo, sa panahon daw na tayo ay nasa ganitong uri ng kadiliman, ang talagang layunin ng kaaway ay hindi lang ang isang pisikal na pagpatay, kundi higit pa. Pansinin po ninyo, ang sinabi ng mga kapatid ni Jose sa talatang 30 sa Genesis 37 verse 20. Ganito po ang sabi, patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Kung obserbahan daw natin ang pangungusap na ito, hindi naman talaga si Jose at ang pagpatay ang pinakapangunahing motibo ng kanyang mga kapatid. Na alam natin sa likod ng ginawa na ito ng kanyang mga kapatid ay ang kaaway na Diablo, ang may udyok ng lahat ng ito. Ang nais na wasakin ay walang iba kundi ang kanyang mga panaginip. Yung panaginip na yon na kinukwento ni Jose sa kanyang mga kapatid ay galing sa Diyos. Yan ang tinarget ng kaaway. Gusto niyang sirain, gusto niyang wasakin ang panaginip na iyon. Alam po ninyo, sa panahon na tayo'y nakakaranas ng mabibigat na mga pagsubok, kagaya ni David, ang sabi niya, tinalo talaga siya ng kanyang mga kaaway at parang ikinulong siya sa lugar ng kamatayan. Tandaan natin na ang kaaway, ang layunin niya, sirain ang mga plano ng Diyos sa atin. Sirain ang mga inilagay ng Diyos na pangarap sa atin, na makapagbibigay ng karangalan at kapurihan sa Kanya. Ginagawa ito ng kaaway sa pamamagitan ng patinding panunumpat upang papaghinain ang ating loob, upang sirain ang imahen ng ating sarili, at upang tayo'y sumuko. Tandaan natin mga kapatid ko, lahat ng pangako ng Diyos na ibinigay sa atin sa liwanag, huwag nating bibitawan kapag tayo ay lumalakad sa kadiliman. Sapagkat ang sabi po ng Isaiah 14:27, sino ang tututol sa Kanya na makapangyarihan sa lahat? Sino ang pipigil sa Kanyang layunin? Kailanman ay walang makapipigil sa Diyos. Walang makatututol sa Kanyang nais. So sa halip na sumuko tayo, ang ating gagawin ay i-strengthen natin ang ating prayer muscles at manalangin tayo ng manalangin hanggang sa ang kadiliman ay daigin ng liwanag. Tingnan po ninyo si Jeremias sa Panaghoy 3:55 hanggang 57. Ganito po ang sinasabi, O Yahweh, tinawag ko ang iyong pangalan nang ako'y nasa kailaliman ng balon. Narinig mo ako at ang aking pagsamo, at di mo tinakpan ang iyong pandinig. Sa aking paghingi ng tulong, nilapitan mo ako nang ika'y tawagin ko, sinabi mo sa akin, huwag kang matakot. Napakasarap na karanasan ng pagtawag sa Diyos. Sa ilalim ng napakalalim na balon, huwag kang mananahimik. Ang sabi ng awit 40:1 hanggang 2, sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay. Ang aking panaghoy, Kanyang pinakinggan. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Isang karanasan ni David, nang sabi niya, napunta siya sa isang balong malalim at ubod ng putik
na halos hindi siya makaahon. Nadudulas siya kapag siya ay umahon. Pero tinawag niya ang Diyos at hinintay niya ang pagliligtas ng Diyos. At kinuha siya ng Diyos at inilagay sa isang malaking bato. At naranasan niya ang kapanatagan. Dapat ay ganito tayo, ayon sa Isaiah 62:1, huling bahagi. Kapag tayo nasa panahon ng madilim na karanasan, ang sabi ni Isaiah, hindi ako tatahimik hanggang hindi ko nakakamit ang kaligtasan, hanggang sa makita ang kanyang tagumpay na parang sulong nagliliyak. Dapat ho, kapag tayo ay nasa panahon ng isang hukay ng kadiliman, na sa ating karanasan ay halos nauubos na ang ating lakas at parang hihinto na ang ating pag-asa, huwag tayong mananahimik. Managhoy tayo sa Diyos sapagkat siya ang magliligtas sa atin. So sa panahon ng isang hukay na kadiliman, palakasin natin ang ating pananalangin. Manalangin tayo ng manalangin hanggang sa dumating ang tagumpay na parang sulok na nagliliyak. Ano man po ang naging sanhi ng karanasan na ito, maaring ito ay pagkatalo man, kalupitan man ng kapwa-tao, direktang pag-atake man ng diablo, o kaya isang sitwasyong di mo kontrolado. Pagkawala ng hanap buhay, pagtigil ng trabaho, mabigat na karamdaman, o gulo sa pamilya at relasyon, ang kailangan mong gawin ay tumawag sa Panginoon. Sapagkat sasagot siya. Ililigtas ka niya. Siya ang ilaw na magliliwanag sa iyo. Siya ang pinto na maglalabas sa iyo mula sa hukay na ito. Tandaan mo, si Pedro man ay nakulong din sa hukay ng bilangguan, subalit inilabas siya ng Panginoon. Si Pablo man at Silas ay inilagay sa kaloob-looban ng isang napakadilim na bilangguan, subalit binuksan ng Diyos ang pinto, ang tarangkahan, ang mga kandado, sapagkat ang liwanag na walang iba kundi si Jesus ay isang mapagtagumpay na Panginoon. Pangatlo po na uri ng kadiliman ay tinatawag pong covering of darkness, talukbong ng kadiliman. Ayon po sa Efeso 5:13 hanggang 14, sinasabi po rito na ang pinaka na idudulot na pakinabang ng liwanag ay naipapakita nito ang mga nakatago sa dilim. At ang ginagawa naman ng kadiliman ay ang itago ang mga bagay para hindi makita. At may puwersa at kapangyarihan na gumagawa nito. Ayon sa Efesos 6:12 ay ganito, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Ang sinasabi ni Pablo dito, na ginagawa ng diablo ay ang padilimin, talukbungan ang isipan ng tao. Ito ang target ng kaaway, natakpan, para mapigil niya na makita ng tao ang liwanag ng mabuting balita. Tingnan niyo po ang karanasan ng mga Israelita. Sa 2 Korinto, Kabanata 4, talatang 14. Ang sabi po ni Pablo ay ganito, ang totoo, hindi naintindihan ng mga Israelita ang kahulugan nito noon dahil may nakatakip sa kanilang isipan. At kahit ngayon, may nakatakip pa rin sa kanilang isipan habang binabasa nila ang dating kasunduan. Ano ba yung hindi naintindihan ng mga Israelita? Ayon po sa 2 Korinto 3:6 ay ganito, siya ang nagbigay sa amin ng kakayahan para
maipahayag namin ang kanyang bagong pamamaraan para mailapit ang mga tao sa kanya. At ang bagong pamamaraan na ito ay hindi ayon sa isinulat na kautusan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang kautusan ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagdudulot ng buhay. Ang hindi naintindihan ng mga Israelita ay ang bagong kaparaanan ng Diyos, kung paano mailapit ang tao sa Kanya. Sana kung naintindihan nila, nakalapit na sila sa Diyos at nagkamit na sila ng kaloob niyang buhay. At ang may gawa ng lahat ng ito, ang sabi ni Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 4, talatang 4, ay ito: ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila upang hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sino daw pong may gawa? Si Satanas. Tinatakpan niya ang isipan. Binubulag niya ang isipan. Tinatalukbungan. Pinipigilan na makita ang liwanag ng magandang balita. So hindi birong kadiliman ito at kabulagan ito, sapagkat ito'y gawa ni Satanas. Kaya espiritual ang ating laban. Mabigat na labanan ito. Kapag tayo naglalapit ng tao kay Kristo, ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, nakikipaglaban tayo sa kadiliman. Matinding espiritual na pakikipaglaban. At ang tanging susi upang tayo magtagumpay, wala iba kundi ang liwanag. At ang tanging liwanag na ito ay walang iba kundi si Kristo. Ayon po sa 2 Korinto 3:16 hanggang 18, napakaganda po ng pagkakasabi dito. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalatian ng Panginoon. At ang kalwalatian iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalatian hanggang sa tayo'y maging kalarawan niya. Si Jesus ang lunas, siya ang liwanag. Ang tanging dapat lamang gawin ay ipangaral si Kristo at hindi ang sarili. Maglingkod dahil kay Kristo. Yan po ang sinasabi ng 2 Korinto 4, talatang 6. Ganito po ang sinasabi: sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang makalwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Napakasarap na karanasan na mula sa kadiliman, tayo iniliwanagan at nakita natin ang mukha ng Panginoon na punong-puno ng kalwalhatian. Nawa po, tayo po ay patuloy na manalangin. Lord, buksan mo po ang aming mga isipan at pag-unawa ng aming puso upang makita namin ang nais mong ipakita at magawa namin ang nais mong ipagawa. Gayon din sa anumang karanasan ng kadiliman, turuan mo kaming tumawag at managhoy. Isang pagtawag na buong puso, isang napakatyagang paghihintay sa iyong pagliligtas, sapagkat tiyak darating ka, ikaw na liwanag sa buhay namin. At Lord, dalangin namin na naway pagbutihin namin ang aming espiritual na pakikibaka. Ipakikipaglaban namin ang mga tao na tinalukbungan ni Satanas sa kanilang isipan, sapagkat sila ay nangangailangan ng liwanag na mula sa Panginoon.
Mga kapatid ko, naway patuloy na maranasan natin sa tulong at biyaya ng Panginoon ang udyok ng Espiritu na patuloy na abutin ang mga tao sa ating paligid. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Basahin ko po ang awit 57:1. Mahabag ka o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, batid naming tapat ka sa iyong mga pangako. Hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Kami po ngayon ay nasa panahon ng pandaigdigang crisis na COVID-19. Nilalapit po namin ang lahat ng dinapuan ng sakit na ito na iyo po silang pagalingin. Ang mga taong nangangalaga sa mga may sakit na ito, bigyan mo po sila ng malakas na pangangatawan upang huwag silang magkasakit. Dinadalangin po namin na ang mga namumuno sa aming bansa na pangunahan nila ito ng maayos. Dinadalangin din po namin ang lahat ng mga namumuno sa IRM Evangelical Church ang iyong pag-iingat ang maranasan nila. Dinadalangin po namin ang paghahandang ginagawa ng Shalom Christian Academy of Bulacan sa nalalapit na pasukan. Hingapin po ninyo ang mga kapatiran na walang trabaho at ang mga nagtatrabaho ay iyong ingatan. Nagpapasalamat po kami na dahil sa pandemic na ito, ay nagkaroon ang bawat pamilya ng pagkakataong magbanding, sumamba at manalangin ng sama-sama. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming iglesia at ang aming bansa. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.